Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sama-sama tayo magpasalamat sa Diyos sa biyayang pinagkaloob sa atin na makasama ang imahe na mahalabiran ng manawag sa loob ng halos mahigit na 1 linggo. At harinawa ang kanyang pananatili dito ay naging daan upang higit tayong mapalapit sa kanyang anak na si Jesus. At upang tayo maging marapat pakibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling na iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang itinampok na iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatili mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga Israelita, "Kailan pa ba tayo makakatitikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto. Doon, isang hingi lamang namin ay magkaroon na agad ng isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman, walang makain kundi mana. Ang mana ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng bedelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito'y kasama ng habog na bumabagsak kung gabi. Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambayanan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit ng labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Tinanong ni Moises sa Panginoon, "Bakit ninyo ako isinuong sa ganito kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo
Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno. Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki ng gawain ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masaya nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Masaya nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Masaya nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Silang namumuhit sa aking napopoot ay makisusuyo sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siya'y sa inyo'y aking dudulot. Masaya nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niyang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya mga alagad, sinabi nila, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntay na po ninyo ang mga nayon sa mga nayon ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 isda natin. Dalhin niyo rito, sabi niya. Pinupo niya ang sa damuhan ng mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at pasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaking kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po naman. Okay, salamat sa Diyos at halos wala nang tubig sa paligid. Pero at least ito sa loob ng ating simbahan
ay wala ng tubig, bumaba na. Ganyan pala ang sahig. Siguro po, nagiging biroan dito sa Hagunoy kapag kaganyan mayroong malawakang baha, yung sa pagkain ay, dahil nga kadalasan siguro pagbaha, ang pagkain ay tilapia, bangus, ano pa ba? Sugpo, alimango. Sarap doon pala bumaha dito. Alimango at sugpo. Sasabihin natin, kaya tayo ulit makakakain ng karne. Ganito pala ang lasa ng karne. Kumbaga, minsan ganyan nagiging biruan siguro natin na dahil nga pagbaha, kadalasan ay isda, alimango, sugpo ang kinakain. Parang sasabihin natin, nakakamiss sa banata ang karne. At kapag nakakain ng karne ay, ganito pala ang lasa ng karne, malinamnam. Biruan lang naman po yan, pero siguro parang ng katuwaan natin. Mga kapatid, sa ating pong unang pagbasa mula sa aklat ng Bilang, ay ating natunghayan ang reklamo at panalangin ni Moises. Anong reklamo ng mga Israelita? Yung kanilang sitwasyon, partikular yung kanilang mga kinakain. Kasi nga, parati nilang mana sa loob ng mahabang panahon, yun ang kanilang kinakain. At para bagang dito'y namimiss na nila yung kanilang dating buhay sa Ehipto. Nakakain sila ng mas maraming, kumbaga, iba't iba yung maaari nilang makain doon. Kaya yun yung kanilang, yun ang kanilang daing. Kaya, imagine ninyo, parang dito sa atin, ng mga tao, naghihintay sa mga pintuan. Kailan kaya bababa ang baha, kailan kaya magbibigay ng ayuda, kailan kaya magkakaroon ng kuryente. Kaya parating siguro damdamin natin itong mga nagdaang mga araw. At dito namang si Moises, hirap na. Kasi nga, para siyang isang magulang na nag-aalaga ng mga anak niya. Pero yung mga anak niya, hindi parang mga lumaki, kundi parang mga bata na reklamo ng reklamo. So kaya sabi niya na lang niya sa Panginoon na kung ganito lamang pala magiging buhay, ang magiging buhay ko ay sana'y namatay na lamang ako. Just imagine yung frustration ni Moises nung pagkakataong iyon. Yung hirap na naranasan niya sa kanyang buhay, hindi dagdag pa itong mga Israelita na reklamo ng reklamo. Ano ang kulang? Anong kulang sa mga Israelita? Anong kulang sa kanilang naging karanasan? Siguro ito, maaaring madalas ay nakakalimutan din natin yung makita natin yung mga blessings ng Diyos. Ito marahil yung di kagad nakita ng mga Israelita, yung blessings ng Diyos sa kanila. Oo nga siguro madalas mana lang ang kanilang kinakain sa loob ng mahabang panahon, pero tila bagang nakalimutan nila, din na nila nakita ang mga dakilang ginawa ng Diyos para sa kanila. Mula na sila'y palayain mula sa pagiging alipin sa Ehipto, hanggang sa sila'y naglalakbay patungo sa pangakong lupa. Bakit? Kasi nga, ang kanilang isip, ang kanilang puso ay saan nakatuon? Sa mga bagay na wala sa kanila. At kapag ang isip at puso ng tao ay natuon sa mga bagay na wala sa kanila, nakakalimutan nila kung ano man ang meron sila nung pagkakataong yaon. Pag ang tao nakatuon ang isip at puso sa mga bagay na wala sa kanila, nakakalimutan nilang makita kung ano ang mayroon sila. Ang mga Israelita nakatuon sa dati nilang buhay, sa mga kinakain nila, sa kung anong meron sila nung sila ay nasa Ehipto, na wala na. Pero hindi nila, at dahil doon natuon, hindi na nakikita, at hindi na nila nakita
ang mga dakilang ginawa at gagawin pa ng Diyos para sa kanila. Kapag tignan natin kung ano ang meron tayo. Ngayon, sa Ebanghelyo, maraming mga tao ang sumunod sa ating Panginoon. Nahabag ang Panginoon, pinagaling ang mga may sakit, at nang maghahapon na, ay sinabi ng mga apostol kay Jesus na papuntahin na sa mga bayan ang mga tao upang sila makabili ng kanilang makakain. At anong sinabi sa kanila ni Jesus? Kayo magbibigay ng pagkain. Pero ang tugon ng mga apostol, ang meron lamang tayo 5 tinapay at 2 isda. Ang meron lamang tayo 5 tinapay at 2 isda. At mula dun sa kung anong meron sila, napakain nila ang napakaraming mga tao. Kung titignan, siguro nga, maliit lamang yung 5 tinapay, 2 isda sa ganong karaming katao. Pero pag ang Diyos kumilos, buhos-buhos ang mga biyaya. At anumang biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos ay marapat lamang na maibahagi rin sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, sa misang ito, una, pagpasalamat tayo sa Diyos sa biyaya na mayroon tayo sa ating buhay. Bakit ito mahalaga? Sapagkat nakikita natin kung ano man ang meron tayo bilang biyaya mula sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos sa anumang biyayang pinagkaloob niya sa atin at ipagkakaloob. At nawa, kapag nakita natin ang biyayang ito, handa rin tayong may bahagi sa ating kapwa-tao. Mga kapatid, Huwebes na dumating ang imahe na mahal na Birhen na manawag sa atin. Mahigit 1 linggo ang kanyang pananatili dito. Ito isang malaking biyaya para sa ating parokya. Dumating man ang unos, dumating man ang bagyo, dumating man ang baha at nabaha tayo. Maraming mga taong nasa isip sa mahal na ina. Kaya ang tanong nila parati, kailan ba aalis ang ina? Kasi gusto nilang makita, masilayan, gusto nilang makapunta. Bagamat limitado ang pagkakataon dahil sa sitwasyon, pero yun ang kanilang nasa isip. Yung biyaya na makasama at makapiling natin ang mahal na Birhen ng manawag. Kahapon, iniikot ito sa buong parokya. Dulo-dulo. Dulo ng San Juan, dulo ng San Miguel, dulo ng Tampok, dulo ng San Isidro. Maraming taong naghihintay, maraming taong natuwa. Maraming tao siguro yung nabigyan muli ng panibagong pag-asa at matibay na pananampalataya nang matanaw nila ang imahe na mahal na Birhen ng manawag. Hindi mas sila nakapunta sa simbahan, pero yung kahapong paglibot, yung kahapon na pagtanaw ng ina sa ating parokya at pagtanaw ng ating mga parokyano sa kanya, ay sapat na biyayang maituturing upang pagpatuloy tayo muli sa ating buhay at pagpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang Kanyang ipinagkakaloob sa atin. Amen. Natitipon tulad ng naparaming tao sa Ebanghelyo na nagugutom sa salita ng Diyos. Manalangin tayo na may paninalig sa ating Amang nasa langit na hindi nagpapabaya sa kanyang bayan sa kanilang pangangailangan. Ating itutugon,
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong mundo, naway sumaksi sa salita at gawa sa pag-ibig at kalinga ng Diyos sa mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lider ng mga bansa na may pinanghahawakang matatayog na posisyon at malawak na kapangyarihan, naway tumulong na maipamahagi ang kayamanan ng daigdig upang sa gayon wala ni isang bansa ang malagay sa panganib ng pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, tayo naway maging mga kapwa na babad sa panalangin at maging laging handa sa pagbibigay ng ating panahon at karunungan sa pagtulong sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makaranas ng nananatiling pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan ng walang maliw sa walang hanggang hapag sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, bigyang pansin kami nangangailangan ng iyong habag. Punin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig at hubag mo kaming ipahintulot na mawalay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan. At gawin mong hain sa'yo laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, kaya hindi ng taginit at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis sa pagkakatiwala mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan na iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papurisan ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Pumupuspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magpabalik sa wakas, para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo naming Santo Papa at i-Dennis sa aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pamanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang-nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapayarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tuhan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. po.
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay yung tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kami hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalaing tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.